Amen. At sapagkat sa dami na po ng nakikita kong umiiyak, natatakot sa Middle East crisis, this is not the first time na nagkaroon ng Middle East crisis, ay gusto ko pong manalangin muna tayo para sa kanila, no? At para sa buong mundo kasi ah, there is a pestilence coming. Paano ko po 'to nalaman? Noong February 23 na nasa Taiwan ako, nakita ko po yung angel of pestilence. At he was hovering in my window dahil lumulutang nga po siya. Sobrang laki po niya. Teka, shh, shh, shh. Bento, don't scratch my back, please. Don't. At yun po ay nakita po natin ang kanyang itsura, klarong-klaro, all the details. At ang kanyang armor ay meron nga pong patches of snow. Ibig sabihin, pagkatapos or during the snowstorm. But for me, it's more likely na patapos na ang snowstorm, lalabas yung pestilence. Ganun ang naisip ko nung makita ko siya. Pero hindi pala. While there is a snowstorm, while there is a uh, outpouring ng cold front sa Europe at saka sa West, ay ito pala ay mangyayari na kaagad. At nasabi ko yun sa Life Change Abu Dhabi ng Friday na, 23 is Monday. At nung Friday ko na naisabi yon, nung pagka Saturday po, nag-umpisa kaagad ang bombings, ang giyera. Kaya sabi ko sa kanila na nag-umpisa na ang pestilence. At hindi dapat sila matakot. Kaya yun po, nandun pa rin yung pangako ng Lord na to protect those who belong to Him. Ang maganda dito ay binigyan tayo ng heads up. So, umpisa pa lang po yan and it will happen, it will affect the entire world. At ganun nga, pagdating natin dito, another vision na nakita ko, there was a fire, a ring of fire sa continent na nakita nila sa satellite. So, ito po ay another event na nangyari that will cause pestilence. Okay, so let us pray for the whole world and let us also pray, no, para sa ating lahat. Amen? Sige po, manalangin po muna tayo. Hallelujah. Father in heaven, we gather here in this online teaching, Lord, believing that you are here with us. Almighty God, our Yahweh, who promised protection to all of us. Lord, walang imposible sa iyo. And even in this prayer, Lord God, whether we are near or far, prayer has no boundaries. You have proven it again and again. It has no boundaries. That wherever we are, O Lord God, you are able to protect us. Spread your wings over us, O Lord God, according to Psalm 91. You promise that if we make you our shelter, you will spread your wings and cover us to protect us from the noisome pestilence, to protect us from sickness and disease that stalks in the noonday and in the darkness. You protect us from the traps of the enemy. You will protect us, you promise, even, O Lord God, from all kinds of danger. For you are our shield, and are your promises are our buckler. You promise also, Lord God, that we may see it with our eyes. What happened to those who are not believing you, those who are not keeping your commandments? But we will only see it. It will not come near us. Lord, we may be separated, our families are separated from us, but your faithfulness
will protect them. I ask the Lord God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, that your protection will be among us, to our children, to our families abroad, those who are affected in the Middle East, O Lord God, or here in the Philippines, or in Europe, or in the West Coast. Father, wherever they are around the world, let your protection be upon them and to all of us. May your Spirit direct us. May your Spirit give us a wise and understanding heart to live by your commandments, for your commandments will keep us safe. And so we pray, O Father, that you cause our hearts to obey your commands. You cause our hearts, O Lord God, to turn to you and trust you, for you alone can protect us. I pray, Lord, for every parts ng Pilipinas that has until now having the rise of the water, the flooding, and even, Lord God, there is no rain, but the water expanded. Then, Lord God, we pray in the name of Jesus Christ of Nazareth, protect them. Protect us all, Lord God, from all the dangers that it will cause. Even the pestilence that is warning, you have warned us that it's coming. Protect us from the pestilence, I pray. Make us, O Lord God, be strong in the power of your might, and protect us, whatever the outcome of what's happening this day. I pray also, Lord God, that you protect us, Lord, from the ring of fire that is coming out from the volcanic eruption. That, Lord God, whatever effects it may cause to our atmosphere here on earth, whatever effects it may cause to our environment, O Lord God, I pray your protection be upon us. Thank you, Lord God, for you have promised, and we cling on to that promise. Lord, we claim, O Lord God, and we say to you today, we serve you and you alone. We give all our hearts, our bodies, and our soul. We obey your commandments. We remember to obey. And we will not, O Lord God, violate your commandments as your Holy Spirit leads us. For now we understand the importance of your commandments. Then as you cause us to obey by your Spirit, may you, O Lord God, keep our family and all of us members, all of us, the members of your household, those who put their trust in you, be protected, I pray. Let your hand cover us. Let your Spirit encourage us and lead us. Let the words of our Lord Jesus Christ remain in our hearts. When terror comes, let his peace cover us. When famine comes, let your provision find us. When sickness tries to invade us, let the blood of Jesus seal us and our families, even our young generation. Lord God, they may be far from us, but you are holding them in your hands. I pray, Lord God, that those who are in the Middle East, may you assure them of peace in the midst of this chaos. May you assure them of your provision, though there is a hoarding today. May you assure them, O Lord God, of your security when everything runs in chaos. For you alone, O Lord, is the God of peace and the God of our security. Encourage us all to share your gospel. This is the right time to show to the whole world that you live, that you are real. When they see the peace and the love of Jesus in us, amidst all this chaos, we pray. Prosper the works of our hands and bless us with your manifold blessing.
This we pray in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. At maraming salamat po sa bawat isa. Ayan, at sige po ay tayo po ay aaral na. Okay, Lord. Hallelujah. Are you excited? Kahit na may kaguluhan sa ating paligid, ay nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Isn't that great? For me, it's so great. Amen. Hindi tayo affected, no? Huwag kang paapekto. Ngiti-ngiti lang. Pag sabihin na, bakit ka nakangiti? Eh, bakit naman ako sisimangot? Hallelujah. Ayan, praise God. Kung ikaw ay magsisimangot, siguraduhin mo na ikaw ay naka-makeup, ha? At makikita ka sa internet. Nagpapanik ka na nga. Dugyutin mo itsura mo. Kailangan naka-makeup ka. Ayos yung camera mo. Natatawa ako kay ate, oh. Iyak siya, nandito ako sa Abu Dhabi. Takot na takot ako, OFW lang ako. Pero may selfie stick siya at naka-makeup. Hallelujah. Takot nga siya. Praise God. Amen, hallelujah. At wag po tayong matakot. Okay, okay. Ito na po. Isi-share ko na po sa inyo ang ating pag-aaral today. Amen, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Ayan, at expand ko lang. Yan, I can see you now. Chapter 6. We are not allowed to sue our brethren. Oh, hindi po tayo, sabi ni Paul, wag po tayong anong kaso, anong tawag diyan? Yung dadalhin mo sa korte, yung problema niyo, wag kayong magkorte ng inyong kapatiran. Bakit? Sasabihin ni Paul sa atin kung bakit. Okay. New King James po ito, kaya dare any of you. Ito, New King James po kasi. Sabi niya, dare any of you having a matter against another, go to law before the unrighteous and not before the saints. Kasi sabi niya, kayo kung mayroon kayong kaguluhan, pupunta ba kayo sa korte? At hindi na lang ninyo i-settle dito sa ang korte kasi mga kapatid ay unbeliever. Mas i-subject ba natin ang ating sarili? Ang sinong mag-aayos ng ating kaguluhan? Yung mga unbeliever? Sabi ng Lord, hindi. Sabi ni Paul, sorry, hindi si Lord nagsabi, si Paul. No? Hindi dapat ang unbeliever ang mag-solve ng ating problema. No? Kasi unbeliever mga yun they don't know the righteousness of God. No? Kahit na sabihin natin may batas naman. Oo, pero karamihan ng ating hustisya, no? Ating justice system ay wala ngang justice eh. Dahil karamihan diyan ay hindi sumusunod sa batas. Gumagawa ng paraan para sila ay lumusot. Tingnan mo na lang ating gobyerno. Ganyan ang ginagawa para lumusot. So there was no righteousness. So bakit tayo magpasakop sa kanila? Sabi ni Paul, hindi kasi wala silang righteousness. Amen. Hallelujah. Ayan. Do you not know that the saints will judge the world? Yun ang sabi ha. Kaya King James ang kinuha kong translation dito. Hindi ba natin alam? Pag sinabi mo kasing saint, mga kapatid, hindi ibig sabihin noon kapag ikaw ay na-born again ay saint ka na. No. Yung mga saint po, hindi rin po yung mga namatay na at naging inordain silang saint. Hindi rin po. The one is called saint, no? Those who have endured in their faith, proven their faith that they truly believe God. Yun po yun. They have proven in their faith that they have gone through a lot of persecution, gone through a lot of challenges sa kanilang faith, and they have proven their faith to be true. Hindi sila natitinag. Hindi sila
natitisod, hindi sila nalalaglag sa kanilang pananampalataya. Yun po ang mga saints. They endured. Example ng mga saints, o si Paul is considered saint because of his believing. Kaya tinuturo niya sa atin. The disciples, these are the saints, no? The martyrs, these are the saints. Kung meron sa atin dito na ang pananampalataya mo ay nag-ugat na wala nang makapagtisod sa iyo, hindi ka emosyonal, hindi ka rin nagbabago ang iyong pagtingin sa Panginoon. Lagi kang nag-aaral sa salita ng Diyos. Lumalakad ka sa kanyang kautusan. You are a saint. A saint proves her faith or his faith. Pinuprove niya ang kanyang faith that it is true by continual applying of the commandments of God and continual seeking to understand the Word of God. Continual. Ang saint po ay nagdi-devotion yan lagi. Staying in the presence of God always, seeking the truth. Kaya hindi sila natitinag. Yan po ang saint. Hindi po yung namatay ng matagal at inordain na maging saint. Hindi po yon. Buhay po ang saint na sinasabi ni Paul. No? Kaya sinasabi niya, ini-encourage na tayo na we can be saints if we just prove our faith to be true. We can be saints if we walk the holiness of life. Tayo, pwede tayong maging saints. Kailangan po nating i-prove yan. Siyempre, gusto natin yon na at the end of this life, ma-prove natin na ang buhay natin ay hindi nasasayang sapagkat we will be meeting the Lord. Yun po ang gusto nating malaman. Na Lord, pag namatay ako, ikaw ang makita ko. Ikaw ang sasalubong sa akin. Hindi kung sino-sino. Oo. Kasi pwede din yung ang sumalubong sa'yo ay hindi mo inasahan. Ang itim-itim. Sabihin niya, nandito na kami. Diba? Ayoko. Hindi ikaw ang in-expect ko, no? Kaya nga ayusin mo ang buhay mo habang buhay ka pa. Ayusin mo na ikaw ay maging saints. Hallelujah. At bilang saints, we will judge the world kasama si Jesus. We will judge the world according to the commandments of God. Kaya nga tayo bilang saints, kailangan nating sumunod sa kautusan ng Diyos. Bilang mga saints, tayo pinapatupad natin ang utos. Kasi kung paano ka magja-judge? Paano mo malaman how to judge if you are not applying the law of God in your life? Kaya nga karamihan sa mga Kristiyano na hindi namuhay sa salita ng Diyos o sa kautusan ng Diyos, pupunta sa husgado. Dinadala niya ang kanyang kapwa doon sa husgado. Unbeliever ang magja-judge kasi hindi nila kilala ang Diyos. Hindi na alam ang sinasabi ng Panginoon. And if the world will judge by you, are you unworthy to judge the small matters? Sa ano itong tanong ni Paul? Sabi niya, kung tayo, mga saints, i-judge natin ang mundo kasama ang Panginoong Jesucristo, hindi ba tayo makapag-judge ng small matters? Buong mundo ang i-judge mo. Tutulungan ka ng Lord, no? Aatasan ka ng Lord that you will judge the whole world. Ngayon, malilit na bagay, hindi mo alam kung paano i-resolve yan. Do you not know that we shall judge angels? Una, sabi niya, we will judge the world. Pangalawa, we will judge angels. Grabe, no? Ganito ang magiging kahinatnan natin if we are obedient to the commandments of God. We will judge the world and we will judge the angels. Those angels
na nag-violate sa commandment ni Lord. Kaya nga, necessary for us to obey the commandments. How much more, ang sabi niya, things that pertains to this life. If then you have judgment concerning the things pertaining to this life, do you appoint those who are least esteemed by the church to judge? Kung tayo pala ay inatasan ng Panginoon na pagkatapos ng buhay na ito ay we will be judging the world and the angels, no? Kung iyon ang inatas sa atin, ipagkatiwala mo ba yung sarili mo para i-judge ka ng mga taong mas hindi nakakilala sa Panginoon? Less esteem. Hindi sila nanampalataya. I say this to your shame. Oh, sabi ni Paul, nakakahiya kayo. Is it so that there is not a wise among you? There's not a wise man among you, not even one, who will be able to judge between his brethren. But brother goes to the law against brother, and that before unbelievers. Hindi natin alam kung paano natin i-resolve ang mga problema sa loob ng ating fellowship. Hindi natin alam kung paano mag-act o ano ang sasabihin. Kasi hindi natin alam ang batas ng Diyos. Hindi mo kasi pinamumuhay. At nakakahiya iyon, sabi ni Paul. At dinadala natin ang ating mga kapatiran sa korte ng mga hindi mananampalataya. Kaya hindi po dapat. Dapat po tayo ang wise. Kasi tayo nakakaalam sa salita ng Diyos. We know the oracles of God. We know the commandments of God. Pero dinadala natin sila sa korte dahil we do not know. Okay, I will show you something. According to Dake's Annotated Reference Bible. Wow, meron tayong reference. Daddy, ang ingay-ingay nito. Ayan. Gusto niyang buksan yan, buksan mo na lang. Sabi niya dito, merong 16 reason na nakasulat sa Bible na pwede mong i-excommunicate. Pero this is only information. I'm saying this recorded. This is only information. I don't want you to do this. Kasi baka mamaya sabihin nyo, oh, yun ang tunuro ni Pastor Ates doon sa lesson niya sa chapter 6. So, gagawin ko to, i-apply ko. Teka muna, may mga bagay, no, na i-consider natin. Bago mo ito i-apply, kahit na scriptural pa ito, kailangan muna ay sumunod ka sa proseso, no? Yung kapag meron kang katunggali sa fellowship, if you have someone who has wronged you, or you have been offended, or you have wronged them, or you offend them, kailangan you go to the process of reconciliation, no? You approach the person, and that person, if he doesn't yield, he doesn't accept your apology, then bring a witness. And if he doesn't still yield to you, then bring them to the church. And let the church decide. May mga prosesong ganon, no? That we should be ever forgiving. Hindi porket pinakita ko to sa inyo, ay gagawin nyo to nang wala kayong pagpoproseso ng forgiveness. Napakalaki po ng role ng forgiveness. Pag hindi po tayo nag-forgive, kahit nasabihin mo, pero nandun yan sa teaching ni Pastor Ates. Kaya nga, I'm recording this. Yes, it is there. But you must be able to forgive. Forgiveness plays a very important role sa ating kaligtasan, sa ating salvation. Even if we are Christian and we have done a lot of things, if there is one unforgiveness in our heart, that is enough to send us to hell. So, be careful. Okay. Now, number 1, pwede mo na sa excommunication, one of the reason is refusing to make peace.
That is Matthew 18:15. Okay? Pangalawa, if the person is causing division, that's Romans 16:17. Kapag lagi na lang nagko-cause ng division. Pero kailangan sabihan mo, itigil niya yan. Pangatlo, fornication. Pag sinabi mong fornication, ito po ay having sexual relationship outside marriage. No? This is fornication in 1 Corinthians 5:11-13. Then, ang apat is covetousness. Covetousness is not only on sexual things. Covetousness is also on material things. No, yung gusto mo lagi ang maraming bagay. Kung anong meron si kapatid, gusto mo rin. Kung anong meron yung nakikita mong kapwa mo, gusto mo rin yon. To the point na you are fighting with people because of your covetous heart. Yon, covetousness. Hindi lang basta mainggitin yan. Yan ay, pag sinabi mong covetousness, ay may inggit, pero mas matindi sa inggit kasi now you are doing something to harm just to get. That's covetousness. Number 5, idolatry. God hates idolatry. He hates idolatry, really. And 1 Corinthians 5:13 to 11-13. Marami itong 1 Corinthians dito. Idolatry, alam mo, I was updated by the idolatry, the kind of idolatry, no, na modern day idolatry. Ano 'yon? Makikita mo kasi sa media ngayon, no, na how the people love their bodies, how they love their looks, no? Talagang binibihisan nila ang kanilang sarili na they would look like a goddess, or they would look so beautiful for others. Their beauty is so much important. Their looks is so much important. And yet, wala silang relationship kay Jesus. They take care of themselves more important than having relationship with Jesus. That is idolatry. No? Idolatry po yan kapag masyado nating pinahalagaan ang ating looks, ang ating itsura, more than sa ating pagpapahalaga sa Panginoong Hesukristo. Idolatry po yon. No? Masyado nating binibihisan ang ating sarili. Masyado nating binibigyan ng oras ang ating sarili, panahon ang ating sarili, more than sa iyong devotion kay Jesus. That is idolatry already, mga kapatid. Okay. There was a model ng US. Inano po siya, na born again po siya. Ay, ano siya, yung model siya, fashion model. At binibihisan po talaga siya kasi ang ganda niya, itsura, ng mala Diyosa. So, syempre, palakpak yung mga tao sa kanya. So, gustong-gusto na niya yung ganun siya lagi. Ano siya, yung ano tawag, supermodel. Until sa na-realize niya na wait, na hindi po siya ng Panginoon, na mas dinodiyos na niya ang kanyang sarili kaysa sa Panginoon. At sabi niya, it feels so empty. Kasi ang pinupurso na lang niya ay ganun ang itsura niya. Pero para saan yun? To what purpose? Para lang maganda siya at ma-please yung mga tao, no? Pero at the end, mag-isa na lang siya, feels so empty. There was no purpose to it. Kaya po siya ay na-born again. At ngayon po, itinigil na po niya yung pag-supermodel. Siya ay nag-simple housewife na lang. Which is good. Kasi marami na tayong nakikita dyan. At kinokopya natin, akala natin okay. Yun po ay idolatry. That's the modern idolatry. Troublemaking. Oh, grabe. Talagang
ikaw na, constant ikaw na ang nagkukos ng trouble. Ikaw lagi. Pag may kaguluhan sa church, ikaw lagi yon ang bida. Same thing, same scripture, 1 Corinthians 5:11-13. Pang-apat, lasinggera, lasinggero, drunkenness. Kahit na ika-counsel mo, kahit na i-DA mo, kahit kausapin mo ng endless, still drunken, ayaw tumigil, pwede na daw excommunicate. Extortion. Extortion. Alam na natin yung extortion kasi alam na natin sa Pilipinas, ginagawa ito ng mga karamihan sa atin dito sa Pilipinas. Nang-e-extort tayo. Nang-e-extort tayo sa ating kapwa. Kahit born again tayo, mayroon po akong kilalang ganito. Hindi ko naman siya kilala, pero alam ko yung mga marami pong mga ganitong insidente ng mga pastor exhorting, nang-e-extort sa kanilang mga members. Ayaw po ng Lord yan. Okay. Number 9, refusal to love God. O syempre, pag hindi na mahal ang Diyos na sinasamba mo, ay lumayo-layo ka na. No? Unbelief or infidelity. Oh. Pag hindi ka na naniniwala sa teaching, nangangalunya ka ng ibang pagtuturo. Nangangapit bahay ka ng ibang pagtuturo. In 2 Corinthians 6:14. Number 11, backsliding. Yung mga nagba-backslide dyan, no? Lumalabas sa grupo at pumupunta kung saan-saan. Anong ginagawa? Naghahanap ng perfect church. Hindi naman siya perfect. Kaya yung mga imperfect, naghahanap ng perfect church. Kahit may perfect church, pagpasok niya, hindi na rin perfect yung church na yon kasi nandun siya. Di ba? Alam kong gusto ng Panginoon na maging perfect tayo. So, we need to walk in the holiness of life para maging perfect tayo. Hindi yung maghanap tayo ng church na perfect. Ay, nasaan na ba yun? Okay. Disorderly conduct. Disorderly conduct yung walang disiplina. Gusto lang gawin ang gusto. Hindi makasunod sa utos. 2 Thessalonians 3:6. 2 Thessalonians 3:6. Hallelujah. Kaya tingnan nyo rin sa mga grupo ninyo, alam mo, disorderly ka, hindi ka makasunod. Masyadong magulo ang isip. Masyadong masakit sa ulo. Sabihin mo, disorderly itong taong to. Check mo kaagad ang 2 Thessalonians 3:6 at kausapin mo based on that scripture. Kaya nilagay ko mga scripture para mabasa mo later on. Okay, 13. Defying the truth. The 2 Thessalonians 3:14. Defying the truth, pag sinabi mong defying the truth, hindi niya tinatanggap ang katuruan na halatang-halata na naman na nandyan na sa Biblia. Hindi niya tinatanggap. Kung hindi niya tinatanggap, ay doon na lang siya sa kung ano niyang tinatanggap kaysa manghawa pa siya ng iba. At 14, denying the faith. Pag dininay mo ang faith, ang ibig sabihin niyan, dininay mo si Jesus. At kapag dininay mo si Jesus, ay talagang huwag na. Huwag ka na makisama dyan. Pag sinabi niyang hindi, si Jesus Christ ay hindi God, ay lumayo-layo ka sa taong yan. No? Kasi iba na yan. Si Jesus na ang dininay. Ang iyong Diyos na ang dininay. Hindi bali kung ikaw ang dininay, pero kung si Christ na ang dininay, iba na yan. 15. False teaching. 2 Timothy 6:3-5 and second epistle of John 10. Okay. 2 John yan. Second epistle of John.
Okay. At 16, being heretic. Ano nga ulit ang heretic? Heretic. Pagtalikod sa pananampalataya. Oh. Being heretic. Pag ang heretic ay tumatalikod sa pananampalataya. Hindi na siya Kristiyano. Tinatalikuran na niya ang pagtuturo ni Jesus Christ. Tinatalikuran na niya ang pagtuturo sa ating Biblia. Yon ang heretic. That is Titus 3:10-11. Sabi diyan, huwag kang makisama sa mga taong ganyan. Okay. Ayan. Screenshot niyo na lang. No? Screenshot na agad para hindi nyo makalimutan. Praise God. Kaya, kapag may kaguluhan sa church at hindi nyo alam anong gagawin, kinausap nyo na't lahat, tingnan nyo yung listahan ni Dex. Ito yung listahan ni Dex, 16. Pag nakita mo, oh, dito pwede. Oh, ito yan. Basahin mo kagad ang scripture para malaman mo kung yun nga ang manifestation. At makausap mo kaagad yung tao. Okay. This is not according to me, ha? This is according to Dake's Annotated Reference Bible. Ayan, praise God. Hallelujah. Okay, tapos na ang screenshot? Na-screenshot nyo na po ba? Okay, sige. Then, let's move on. Hallelujah. Verse 7. Now therefore, it is already an utter failure for you that you go to law against one another. Tingnan mo mga kapatid. Kapag dinala mo ang iyong problema sa iyong kapwa sa korte, kapag kinorte mo, ang sabi ni Paul, failure mo na as a Christian. You have not uh, you have not fulfilled your Christian life. Nag-fail ka. Yan ang sabi ni Paul. Hindi dapat, on the small things, hindi mo dapat dinadala sa korte, kahit big things pa yan. Sabi niya dito, why do you not rather accept wrong? Bakit hindi mo tanggapin ang kasalanan mo? Why do you not rather let yourself be cheated? Bakit galit ka kung ikaw ay naisahan? Minsan, nang-iisa ka rin. No, you yourself do wrong and cheat. And you do these things to your brethren. In other words, ang mga taga-Korinto, pag may problema sila sa kanilang kapwa na mananampalataya, sa church nila, nagkakasuhan sila, nagkokortehan sila. Doon nila sinisettle ang kanilang mga issues sa korte, nililigal kaagad, kukuha kaagad ng abogado, nagtatakutan. Ayaw nilang maisahan. Pero sabi ni Paul, bakit ayaw mong tanggapin ang iyong mali? Bakit pinuprove mo pa na ikaw tama? Bakit ayaw mong maisahan? Kasi ikaw mismo gumagawa ng mali at nang iisa sa iyong kapwa. Totoo nga naman, no? Yun ang ginagawa ng mga Korinto. Verse 9, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Hala. Sabi ni Paul, walang unrighteous na mag-inherit, na magmana sa kaharian ng Diyos. Huwag kayong ma-deceive. Kapag sinabi mong, itong sinabi ni Paul sa verse 9, parang sinabi na rin ni Paul sa kanila na kung ano man yung ginagawa nila na pagdadala ng kanilang issue sa korte ng mga unbeliever
ay unrighteousness. Unrighteousness. Sapagkat kaya na nila dinadrag ang mga kanilang kapwa, ang kanilang church members sa korte kapag may problema sila dahil sila mismo ayaw magpaisa, ayaw anong tawag doon, malamangan, ayaw din umamin ng kanilang kasalanan. That is unrighteousness. Sabi niya, no fornicators, no idolaters, no adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Ito mga nakalista dito, ito yung mga nakikita na problema sa mga taga-Korinto. Sa loob ng church, merong fornicators, may nagpa-practice ng sexual relationship na hindi pa na labas sa wedding, labas sa marriage. Idolaters, adulterers. Problema ito ng mga taga-Korinto. Idolaters na sila, may pinahalagan ang sarili more than the word of God. Adulterers pa sila dahil they have multiple relationship at meron pa silang problema sa isang kapatiran na ang stepmother ay may relationship sa stepson. May sexual relationship. Hindi lang yan, meron ding homosexual sa kanila. Meron ding sodomites sa kanila. No? Yung sodomites, alam niyo yung sodomites, di ba? Yes? Hindi ko na-explain yung sodomites. Alam niyo na po yon. Hindi po, iba po yung homosexuals, iba po din po yung sodomites. No? Yung sodomites, sige, parang hindi niyo alam yung sodomites eh. Ang sodomites po, yung nagpa-practice na imbis sa natural na pagtatalik, ang gusto nila ay sa puwet. Okay, gusto nila sa puwet. Okay, naunawaan niyo na po? Okay, thank you. Amen po. Ayan, praise On the God. play. Yon, at wala ring magnanakaw, wala ring mainggitin, wala ring lasinggero, lasinggera, o kay masama ang bibig, or extortioners, ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Lahat ng listahan na ito, meron ang taga-Korinto. Kaya nabanggit yan ni Paul. And such were some of you. Ayun. Diba? Yan ang sabi doon. Bakit ko nasabi yon? Kasi sa verse 11 sabi niya, and such were some of you. Sabi niya, iilan sa inyo katulad nito. Ginagawa ang mga ito. But you were washed. Pero kahit na ganun sila, sabi ni Paul, pero hinugasan ka na ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. You were washed, but you were sanctified, but you were still justified, but you were justified in the name of the Lord Jesus Christ by the Spirit of our Lord, of our God. Kahit na ganun kasama ang meron silang mga kasalanan, sabi pa rin ni Paul, hinugasan ka na ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Sinangtified ka na, ginastified ka na sa cross. Bakit ayaw mong magbago? Ganon din ang sinasabi sa atin. Kasi karamihan ng nasa church natin, alam naman na namatay na ang Panginoon para sa atin. Nagbuwis ng kanyang buhay at ng kanyang dugo. Pero ganun pa rin ang ating ginagawa. Hindi pa rin tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi pa rin tayo sumusunod sa utos ng Lord. Kaya sabi ni Paul, unawain mo, hinugasan ka na sa iyong kasalanan. Unawain mong sinangtified ka, nilinis ka, ginastified ka, pinatawad ka ng Panginoong Hesukristo.
at ang kanyang espiritu ng Panginoon. Bakit ganyan ka pa rin? Dahil hindi mo siya pinili. May mga taong ayaw magbago dahil hindi nila pinili ang Panginoong Hesukristo. Kahit na pinili na sila ng Panginoong Hesukristo, sila, ang desisyon nila ay hindi nila piliin si Lord. Ang desisyon nila, piliin ang sarili. Kakalungkot. Di po ba? Nakakalungkot. Kapag ang tao ayaw magbago, ayaw sumunod, ang ibig sabihin niyan, hindi niya pinili ang Panginoon. Sinayang lang niya ang sakripisyo at pagpapatawad ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Ayan. Ay, teka. Ano bang message dito? Amen. Okay. Matthew chapter 5. Kasi sabi ni Paul, bakit ayaw mong tanggapin ang iyong kasalanan na lang? Bakit di ka na lang umamin na ikaw din ay nagkasala para maayos na ang lahat? Bakit nagagalit ka na ikaw ay nalamangan? Eh, dati ka rin namang naglalamang. Ginagawa mo rin yon. Bakit hindi ka na lang mapagbigay? Sapagkat, bakit ganun din ang sinasabi ni Paul? Kasi ito rin ang sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5. Tingnan po natin ha, Matthew chapter 5, sasummarize ko po sa inyo. Una, ang sabi doon, verse 11, bless those who revile and persecute you, say all kinds of evil against you falsely for my sake. Chapter 5, verse 11 yan. Kaya pag may nagalit sa iyo at tinawag ka ng kung ano-ano, pinipersecute ka, at kung ano-anong ginagawa sa iyo, kung ano-anong paninira ang ginawa sa iyo, ang sabi ng Lord, ano daw ang gagawin mo? Bless them. Bless. Kaya sabihin mo, Lord, God bless them. Lord, I bless them. Kahit na ganyan ang ginagawa. Hindi na matotoo yung accusation nila. Kasi nga, falsely accuse you. So, hindi totoo. You just say, God bless you. God bless you. God bless you. Bakit? Yun ang utos ni Lord. Bless them. Hindi mo kailangan, kakasuhan kita dahil sinungaling ka. Huwag na. Ang utos ng Lord, bless. Kahit tingnan mo sa Biblia mo, walang nakalagay na bring them to court. Ang sabi doon, bless. Okay. Pangalawa, be the salt of the earth and the light of the world. Verses 13 to 16. Matthew chapter 5 ito lahat. Paano ka magiging salt to the earth kung ang gaspang ng ugali mo, kung ayaw mong magpalamang, kung ayaw mo na pinipersecute ka? Paano ka magiging light to the world kung hindi makikita sa iyo ang ilaw? Kung hindi makita sa iyo si Jesus? Kung hindi makita sa iyo ang righteousness? Kung hindi makita sa iyo ang pagiging matiisin? Kasi sabi ng Lord, endure till the end. Alam mo yung mga persecution, yung mga reviling, yung mga masasakit na salita na ginagawa ng mga tao. Sinabi na ni Lord sa atin yan, hindi na tayo dapat nagugulat dyan. Sinabi na niya sa John 15, the world will hate you because of me. At sinabi na rin sa Matthew chapter 5 na ipipersecute tayo pag sabihan tayo na hindi maganda. No? Sinabi na rin. Kaya wag ka na magugulat. Wag ka na magsabi na, kasi sama ng loob ko, kasi ganito, pinersecute ako, kasi kung ano-ano sinasabi laban sa akin. Bakit ka ba nagugulat? Sinabi na nga ng Lord yun eh. Dapat ang response mo ay, okay. Pakitaan ko to ng ano ang tunay na Kristiyano. Yun dapat ang response mo. Ano mga ba ang tunay na Kristiyano? Ang tunay na Kristiyano ay hindi lang masayang tunay. Bagkus, salt to the earth, may panglasa ka.
Ibang-iba ka. Nagbibigay ka ng kakaibang saya. You are the salt of the earth. Ano pa? You are the light to the world. Ang world napakadilim, pero ikaw nagliliwanag. Ikaw full of wisdom. Ikaw full of discernment. Pag binukas mo yung bibig mo, nagliliwanag ang isip ng taong kausap mo. Nagkaroon ng realization. At nasasabi ng, sarap mong kausap. Marami akong natutunan sa iyo. Amen. Hallelujah. Hindi yung, paano ka maging light to the world kung nakasimangot ka, naiinis ka, at sabi mo, sana magkita na kayo ni Lord. O, di ba? O kaya sa inis mo, umalis siya, madapa ka sana sa iyong paglakad. Ay, ay, ay. Huwag, kapatid. Hindi yun inutos ng Lord. Pangatlo, carefully obey the commandments of Christ, fulfilled the law. Oh. Those who are in Christ, kung tayo ay na kay Kristo na, we carefully obey the commandments of Christ because Christ has fulfilled the law for us. Nakikita sa atin, sinusunod niya talaga niya ang utos ng Lord, kakaiba siya. No? Mula sa verse 17 to 20. In-expect ni Jesus na ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya sumusunod sa Kanya. Kung hindi ka sumusunod, then Luke 6:46 applies to you. Anong Luke 6:46, Pastora? Ito yung nagsasabi ni Jesus. Ito yung sinasabi ni Jesus. Why do you call me Lord, Lord, and you do not do what I tell you to do? O nga. Huwag mong hintayin sabihin ni Jesus yon. Ako lang magpapaalala sa'yo. Luke 6:46. Hallelujah. Pangapat, alalahanin mo that murder begins at the heart. Verse 21 to 26. Kung anong iniisip mo, ang heart natin ay ito, hindi itong nasa dibdib. Heart din yang nasa dibdib, pero hindi yan ang spiritual heart mo. Ang spiritual heart mo is your brain. Your, anong tawag dito? Hypothalamus. Limbic system. Limbic system. Your limbic system is your heart. Diyan sa limbic system mo, diyan ka nag-iisip ng murder. Iniisip mo na. Itong tao to nakakainis talaga ito. Kumukulo ang dugo ko kapag nakikita ko to. Ay, grabe naman yung dugo na yan. Pag kumulo ang dugo mo, maha-high blood ka. Kakapal kasi no? Pag sinasabi mo, mamatay ka na sana. Ay, murder yon in the heart. Oo. Hindi yan curse, Apostle? Curse din yung pag sinabi mo na yun, curse na yon. Sa puso, nagmumurder ka na. Ha? Niisip mo ang kapahamakan ng iyong kapwa. That is murder in the heart. Pumapatay ka na, iniisip mo pa lang. O yan, huwag mong gawin yan. Pinapaalalanan tayo ng Panginoon. Kaya, think no evil against anyone. Hallelujah. Pang-apat, adultery begins in the heart also, sa mind. Verse 27 to 30. Pag tinitingnan mo, pinapantasyahan mo na, wala na, may adultery ka na. Wala pang nangyari physical. Pero may nangyari na spiritual. Nire-rape mo na yung tao, spiritual. Pinagnanasahan mo na spiritually in your heart. Tapos na. Nagkaroon ka na ng adultery. O, di ba?
Kaya yung mga tao na pag ngiti-ngiti sa'yo, ngiti-ngiti, tinitingnan ka, baka sabihin mo sa kanya, nag-a-adultery ka na sa heart mo. Pag iba na ang tingin, nagtitwinkle-twinkle, adultery na yan sa heart mo. Di ba? Uy, nagja-judge ka naman. Kitang-kita ko sa mata mo. Hallelujah. Ayan. 6, you have to put importance to marriage because marriage is binding. From verses 31 to 32. Huwag kang mag-rush-rush mag-asawa dahil ito ay forever, hindi naman forever, for lifetime, binding. Maraming nagra-rush-rush mag-asawa, no, Lord, sige na Lord, gustong-gusto ko siya. Pagkatapos na nag-asawa na, Lord, paghiwalayin mo kami. Dahil ngayon na, paghiwalayin. Magra-rush ka rin to get out of the marriage. And marriage is binding. Okay? Yan ang lagi sinasabi ni Bishop sa akin. Wala na, nakaperma ka na. Hallelujah. Wala nang ligtas. Hindi na po pwede. Kaya hindi na ang asawa, lalaki o babae, ay no return, no exchange. Kaya wag kang yung mga single dyan, wag pong magmadali. Take time. Ito ba yung sinabi ng Lord? Hintayin mo si Lord na magsabi. Amen, hallelujah. At pang-7, Jesus forbid oaths. Ano? Hindi po itong oats na nabibili sa grocery. Oats yung mga panunumpa. Ayaw niyang manumpa ka. Verses 33 to 37. Ito yung nakalista sa Matthew 5 na dapat mong mag-iingat ka. No? Dapat mong pag-ingatan. Ayaw ng Lord na nangako tayo. Ang bilis-bilis nating mangako. Ayaw ng Lord. Huwag kang mangako. Kahit anong mangyari, huwag kang mangako. Baka kasi hindi mo magagawa yan. Magampanan yung pangako. Sigurado ako hindi mo magagampanan. Huwag kang mangako. Ayaw ni Jesus mangako ka. Kasi pag nangako ka, you are bound to do it. Okay? Ito yung mga dapat mong pinapractice na. Ngayon pa lang, pinapractice mo na siya. Kaya may maghingi-hingi sa'yo ng tulong, sabihin mo, hindi ako mangangako, kung anong meron, yon may bibigay ko, kung kaya ko ibigay, bigay ko. Wag yung, wala ka pang sahod, pinangako mo na yung sahod. Pagdating ng sahod, meron ka palang ibang expenses. Yung sabihin mo, ay, wag na lang. Nako, your words are binding. Okay. Hallelujah. So, Matthew chapter 5 pa lang yan. Meron pang chapter 6 na dapat mong sundin din. Nandun lahat ang instruction ni Jesus sa ating everyday life. Chapter 5, chapter 6. Hindi ko na-include ang chapter 6. Ito po yung beatitude. No? Hanggang chapter 6 po yan. Dapat nating sinusunod. Pagbulay-bulayan mo, sundin mo sa araw-araw ng iyong pamumuhay. Wala po ito sa Corinthians. Nasabi ko lang ito sapagkat ang mga taga-Corinthians, wala po silang pagbulay-bulay sa salita ng Diyos. Kaya, sabi ni Paul, nakakahiya kayo. Matagal na niyang minentor. 1.5 years. Ano nangyari? Bumalik lang sa dati. Diba? Kakaawa naman ang church na ganyan. Pero hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Kaya nga ang sabi niya, you were washed. Hinugasan ka na ng Panginoon. You were sanctified. Nilinis ka na ng iyong mga kasalanan. You were justified. Pinatawad ka na. Bakit pa bumalik? Bakit mas importante yung ginagawa kaysa pagligtas ng Panginoong Hesukristo? Ay, meron pa bang pang-8 mga kapatid. Go the second mile. Anong ibig sabihin ng go the second mile? Pagbigyan mo ang iyong kapwa.
no? Pagbigyan mo. 38 to 42. Kung kaya mong makinig, makinig ka muna. Kung kaya mong magbigay, magbigay ka. Pagbigyan mo, iparanas mo ang pagmamahal. Iparanas mo ang pagpapasensya. Iparanas mo para maunawaan nila na ang Panginoon ay mabuti. Through you. Through you. Hallelujah. And number 9, love your enemies. Uy, ito yung pinakamahirap. 43 to 48, nanggigigil ka talaga sa mga umapi sa'yo. Kapag may narinig kang may sinasabi sila laban sa'yo, nanggigigil ka talaga. But God is telling us, love your enemies. Oh. Kaya, nilagay ko ng scripture dyan para pagbulay-bulayan mo. Paano mo gawin? Nandyan ang scripture. Hallelujah. Okay, screenshot na. Screenshot. Thank you, Lord. Para hindi makalimutan. Praise God. Para hindi ka mag-emote-emote. Na Lord, nasaktan ako. Na Lord, naabuso ako. Si Jesus din, ilang beses din pong naabuso natin. No? Kaya gawin natin ito para umayos tayong lahat. Amen. Hallelujah. Praise God. Glorify God in your body and spirit. Ito yung recommendation ni Paul. I-glorify mo si God in your body and spirit. Verse 12. All things are lawful for me, but all things are not helpful. Hindi nakakatulong. Pwede ang lahat lawful. Pwede kong gawin lahat. Pero hindi lahat nakakatulong. All things are lawful for me. Lahat pwede kong gawin. But I will not be brought under the power of any. Pero hindi ko hahayaan na ikontrol ako ng mga bagay sa paligid ko. Yon, ang ganda. Lahat pwede mong gawin. Pero hindi nakakatulong. Bakit mo pa gagawin kung hindi na makakatulong? Lahat pwede. Pero hindi ka dapat nakokontrol ng mga bagay sa paligid mo. Hindi ka dapat nakokontrol sa iyong greed, sa iyong gusto lang, sa iyong galit, sa iyong emosyon, sa iyong trabaho, sa kung anumang bagay. Dapat hindi. Pwede naman gawin kung anong gusto mo, pero tingnan mo kung ano ang nakapag-glorify kay God. Yun lang yung gagawin mo. Verse 13, food for the stomach and the stomach for food. But God will destroy both of them. Tama. Why? Kung wala namang problemang kumain ka, kaso lang, does it give glory to God yung pagkain mo ng mga ano man yan? Nagbibigay ba ng glory kay Lord? Hindi. Kung hindi nagbibigay kay glory kay Lord, yung pagkain mo, bakit mo pa kinakain? Bakit mo ginagawa? Now, the body is not for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. Yung stomach is for the food. Pero kahit yung pagkain mo, kung hindi nagbibigay glory kay Lord, huwag ka nalang kumain. Kaya nga, lahat ng kinakain mo, nagbibigay ka ng pasasalamat sa Panginoon. You give Him glory. You give thanks to the Lord for the food that you eat. Hindi yon basta kain ka na lang. The body also, hindi ito pang sexual immorality. Hindi to, katawan ko to, wala kang pakialam kung anong gagawin ko to. No. Bakit? Ang katawan na ito, it belongs to God. Kaya inaalagaan natin ang katawan na ito. Hindi para gawin kung anong gusto natin. Hindi para i-display mo ang katawan na ito. Para damitan mo ng bongga-bongga. Tratuhin mo na parang goddess ang katawan na ito. No. This is the property of God.
ang iyong katawan ay property ng Panginoon. Hindi talaga yan iyo. Kaya nga, your body is for the Lord, and the Lord for the body. Bakit the Lord for the body? Because He uses this body as His temple. He comes to live in this body. Kaya your body is for the Lord, and the Lord is for the body. Binabalik ito sa Panginoon. 14. And God both raised up the Lord, and He will also raise up by His power. And we will also, let me read it again. And God both raised up the Lord and will also raise up us up by His power. Kung ang Diyos na bumuhay sa ating Panginoong Hesukristo ay siya rin ang magbigay buhay sa atin by His power. The same power will raise us up. The power that raised Jesus from the dead. Kaya nga binabalik natin ang katawan na ito sa Panginoon. Naririnig niyo ako lagi-lagi sa Taste and See. Binabalik ang katawan na ito sa Panginoon. Hallelujah. Kaya maraming mga tao, hindi nila alam yon. So, anong ginawa nila sa katawan nila? Kung ano lang gusto nila, damitan nila, sulat-sulatan nila, igasta yung lakas nila. In the end, ano mangyayari? No? In the end, ano mangyayari? Nalasta yung katawan, nasira, nagkasakit. Sino ang tinatawag mo? Si Lord din. To heal your body. Kasi you cannot heal your body. You need the Lord. Because the Lord created this body. Kaya, mga kapatid, unawain natin. Katawan na ito ay pag-aari ng Panginoon, hindi atin. Alam mo, pagka naglalakad ako sa mall, madalas akong makikita yung mga tao. Suddenly, I would have a vision of what they are doing. Katulad niyan, marami akong kahit saan kang lumingon, may nakatato. Grabe yung mga tato sa katawan, no? Sa kamay, sa liig, sa mukha. Yung iba nasa mukha na, sa paa. Alam niyo ba, lagi akong nagkakaroon ng vision ng ganito. Hindi ko po maiwasan. Nakatingin ako sa mga tattoo ng katawan. Biglang nakita ko po na yung ink ng katawan, ng ink ng tattoo, no, ng kanilang katawan, ay umangat. Umangat as in, parang, hindi mo masabi, paano ba yun? Parang droplets, umatak, lumabas doon sa kanilang skin. And that is very painful. Kasi yung pores ng skin nila was forced open. And it's a torture na i-force open ang iyong mga pores sa iyong skin para lumabas yung ink. At humiwalay. Tapos babalik ulit. Tapos ganun ulit. No? It's a torture. Sabi ko, Lord, is that a judgment? Sabi ng Panginoon, yes. Ito mangyayari sa kanila. On the judgment day, paulit-ulit kong nakikita. On the judgment day, yung mga may tattoo, lumabas yung ink. Sobrang nagsisigaw. Masakit po yun. Para lumabas yung ink, your pores need to dilate, to open, to release the ink. And then, it goes back again. And the process is repeated. It was a torture. While they were walking towards the judge. Sabi ko, Lord, ang sakit niyan. Ang sakit. Teka, nawawalan ako ng baterya. Kaya, habang nakikita ko yung mga taong may tattoo,
Paulit-ulit na pinapakita sa akin ng Lord the judgment that will come to them. Eh, paano yan pag matanda ka na? Kahit gaano liit ang tattoo mo o laki ng tattoo mo, the same process is being happening. When the Lord is showing that to me, and it saddened me, nalulungkot ako. The people does not know. But I'm warning you, if ever na may tattoo ka today, confess it to the Lord. Confess it. Pagsisihan mo ang iyong ginawa. Sabihin mo sa Panginoon, nagsisi ako. Patawarin mo ako sa ginawa ko sa katawan na ito. Pagsisihan mo, kapatid, para hindi mo dananasin yon. Kasi nakikita ko in the vision, and my visions are coming to pass. Sinasabi ko nga sa inyo eh. Meron pa akong lately, I have just today, the Lord has spoken to me, but I am not allowed to say what He said. But it wasn't good. Pertains to what is coming. Kaya, ano man ang mga ginawa natin, pagsisihan mo. Talagang iyak ka sa Panginoon. Iiyak mo yan. Totoo sa puso mo. Kasi kung sabihin nagsisi ka, sinabi mo lang lip service lang. Hindi pa natatanggal yung kasalanan mo, nandiyan pa rin. We can never mock God. No? Pagsisihan mo ng totoo yan. Glory to God. Verse 15. Do you not know that your bodies are members of Christ? Tingnan mo nga naman. Pag-aari ng Lord ang ating katawan. Shall I then take the members of Christ and make them members of harlot? Oo nga. Certainly not. Kung ang kamay mo, sabi ni Jesus, if your right hand, causes you to sin, cut it off. Sabi ni Jesus, if your eye causes you to sin, gouge it out. Because God demands holiness. Kaya sabi ni Paul, so, ang parts ng katawan ko, ibibigay ko sa harlotry? Ibibigay ko sa masamang gawain? Eh ito, lahat ng parte ng katawan ko ay kay Kristo. Sabi niya, certainly not, hindi dapat. Kristiyano ka na, huwag kang sumabay sa agos ng mundo. Dahil ang Corinthians Church, ganun din ang ginawa nila. Sumabay sila sa agos ng mundo. Kristiyano na sila. Verse 16. Or do you not know that he who is joined to a harlot is one body with her? Oy, ay, ay. Ito, mga kapatid, I would like to tell you what he meant. Kung ikaw, sa mga Corinthians, hindi ko alam kung may tattoo sila. Hindi ko alam. Pero ito ang alam ko. Sa Corinthians, mayroon po silang fornication na nangyayari sa loob ng church. Ano yung fornication? Nagkaroon ng sexual relationship outside marriage. Inaalaw po nila yon. Dahil ganun ka-open yung Corinth. Ganun ka, that it's a lifestyle sa Corinthian, sa Corinth. So, pinapasok nila sa church yon. Pangalawa, adulterers po sila. Meron pong kaso dito na yung stepson ay may sexual relationship sa stepmother. Kaya ito yung isa sa mga issue na ni-raise kay Paul. Nasabi ni Paul, bigay mo na siya kay Satanas para masave ang kanyang soul pero ang kanyang body ay maparusahan. Pero sa totoo lang, isang kaso lang yon. Pero marami din talaga adulterers. Anong ginagawa? Nagkakaroon sila ng multiple relationship.
Nangyayari po yan. Meron ding homosexuality na nangyayari. Meron ding sodomites na nangyayari. All this, the lust of the body, na naging trend na ng mga big cities, open cities. Tinanggap nila, hinayaan nilang i-practice din sa loob ng church. Ngayon, ang sinasabi ni Paul dito sa verse 16, kung ikaw, Christian ka, born again Christian, nagkaroon ka ng relationship outside marriage, non-Christian, o kahit na Christian pa kuno dyan sa loob, whatever spirit, evil spirit, na nandoon sa taong yon, kapag nag-sexual relationship kayo, when you come together in sex, yung spirit ng taong yon lilipat sa iyo. Hindi yung lilipat, magmumultiply. Hindi siya nabawasan ng evil spirit, pero dumami, napunta sa iyo yung iba. Once there is a sexual contact, the evil spirit gives birth. Manganganak, mapunta sa iyo, at mapunta din sa kanya. Hindi nababawas, dumadami. Kaya yun ang sinasabi ni Paul, do you not know that he who joined to a harlot is one body with her? Naging isa kayo. At yung spirit, ng evil spirit, nanganak sa inyo. Kaya halimbawa, meron nag-consult sa akin, yung asawa niya ay nangangalo niya in an open. Kung sino-sinong babae. Sabi ko, that is dangerous. So, do you still come together in bed? Sabi niya, oo, kasi nagwawala po siya sa akin. So, pareho kayong dapat ma-deliverance. Kasi, habang siya ay nakipag-sex sa iba, yung ka-sex niya, lahat ng mga babaeng yon, nanganak yung evil spirit. So, dumami ng dumami yung evil spirit. Yung spiritual lust and whatever things nasa kanya. So, ngayon, yung lalaking so addicted to sex, kahit basta babae, kahit walang form, kahit matanda, basta gusto niya makipag-sex. So, nung nakipag-sex na siya sa kanyang wife, nagagalit ang wife niya kasi ayaw niya nga. But then, nanganak din ang evil spirit doon sa kanyang wife. Yung wife, nagkaroon din siya ng desire na ngayon to have sex with other men. Bakit? Ano nangyari? Nagkahawaan. That's what happened when you join with the harlot. Manganganak yung evil spirit inside your body. You become worse. You become like the other person. Uy, ang tahimik. Natakot kayo? Hallelujah. Tahimik. Walang ano. Uy, totoo ba yan, pastora? Totoo yan. I'm telling you, this is deliverance. This is the teaching of deliverance. That's what happened, mga kapatid. That's what Paul is saying. Kaya hindi ka basta-basta nakipag-sex kahit kanino. You don't know what that person has. Hindi mo alam. Kaya kailangan hingin mo sa Panginoon yung magiging lifetime partner mo. Kailangan yun.
na ipagkaloob at pareho kayong lumapit sa Panginoon na isanctify kayo, linisin. Hallelujah. Sabi nga niya, for the two, he says, shall become one flesh. So, kung ang husband o ang partner nakipag-sex kung sino-sino, so ilang partner na yon, ilang evil spirit nang nanganak, tapos makipag-sex sa'yo, then manganak din yung evil spirit doon. Kasi naging isa na lang kayo. Iisa na lang kayong spirit ngayon. The spirit of lust. Kaya kung anong ginagawa ng partner mo na pag having sex with anyone, you will also do it because you have now become one spirit. Oh, hallelujah. But he who is joined to the Lord is one spirit with him. Amen. Pero, the same is true with God din. Kung tayo din ay nakipag-isa kay Kristo, tayo naman ay magiging tunay na kaisa niya. One spirit na lang tayo with Christ. Ano yon? The Holy Spirit binds us. O, di ba? Mas maganda to kay Christ. Huwag na tayo dito sa kung sinong evil spirit. Sisirain ka lang ng evil spirit. Pero kay Christ, Christ will give you life by that spirit of life. Amen? Naunawaan po ba? O sige, wala kayong tanong. Walang tanong dito? Walang tanong? Dami nyo namang natutunan. Walang tanong talaga? Okay. Sige. Ito ang tandaan nyo. All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Yan ang tandaan mo. You should not, hindi ka dapat makokontrol ng kahit ano. Si Jesus lang magkontrol sa'yo. Wala nang iba. Amen? Amen. Thank you, Lord. Amen, amen. Okay. Sura, Verse amen. 18. Ayan, natahimik kasi sila. Verse 18. Flee from sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body. But he who commits sexual immorality sins against his own body. Oo. Kadalasan ang kasalanan natin ay labas sa atin, no? Labas sa atin. Halimbawa, nagalit ka, labas sa'yo yun. Iba yung pinagalitan mo. Ano ba? Nagnakaw ka, labas sa'yo yun. Hindi sa katawan mo. Diba? Pero, pag sexual immorality na, you are sinning against your body. Because your body is bought by the blood of Jesus. Hindi sa'yo yan. So you are sinning against your body. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not on your own? Itong katawan na ito is templo ng Holy Spirit. Hindi atin ito. This belongs to Jesus for His Holy Spirit to possess. Or for you were bought by at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Amen. Wala po talaga tayong pinagmamay-ari sa atin. Ang espiritu natin na belong kay Lord, ang ating soul na belong kay Lord, ang ating body na belong kay Lord, anong meron ka? Wala. Everything belongs to God. Kasi ang mga taga-Korinto, lagi nilang sinasabi, ako to, katawan ko to, akin yan. But God is saying, no, you did not own anything. Nothing that we own in this earth. Hallelujah. Dahil binili na nga po tayo.
Amen? Kaya remember, Amen. every sin that a man does is outside the body. But he who commits sexual immorality sins against his own body. Kaya ka nagkakasakit. Kaya ka nanghihina because you are sinning against your body. Kaya kailangan mong hingin ang tawad. Amen? Hallelujah. Praise God. At dito na lang po tayo natatapos. Amen. Glory to God. At okay po ba? Tayo po, hindi ko pa naisulat ang chapter 7. Pero yan lang po ay para makita natin. Hallelujah. Yung mga hindi nga pala nakaabot kanina. Nag-uusap-usap kami kanina, no, ng aking pangitain. At sa mga hindi nakaabot, papakita ko lang po sa inyo. Yung pangitain ng Panginoon nung ako ay nung March 1. Ito po, no? Ayan. Yan po ang pangitain ng Panginoon na pinagkaloob po nung March 1. Ayan, yan po mismo ang aking nakita. Madilim ang paligid at ito lang nakikita ko. Okay? Hindi ko po alam na ito pala ay totoo. Ito po ay satellite view. No? Satellite view po yan. Na there is a fire at the edge of the continents. Nag-aapoy ang continents. Ayan. Yan po exactly ang nakita ko. Thank you, Lord. At hindi ko po alam kung ano po ang magiging kahinatnan niyan. Maaring maapektuhan ang ating weather, ang ating environment, ang ating health. Maraming bagay pwedeng maapektuhan. No? That was exactly what I saw. March 1. Nung lumapag ang eroplano sa Maynila, I suddenly got dizzy and I start seeing vision. Kaya sabi ko kay Bishop, I had another vision. And this vision, the earth opens and fire came out. Today, I found this in real. And sabi ko, this is what I saw in the vision. Exactly. Hallelujah. Di ko po alam na totoo na pala. Ngayon ko lang po nakita na nangyari na pala. Praise God, ito po nangyari sa ating earth. Ito po sa ating mundo. Sa edge ng mga continents. Okay. So yan po ay flash news lang po from heaven. That there is things that is happening in our planet that we did not even notice. No? Kaya lalo po tayong lumapit sa Panginoon, lalo po nating lakaran ang kanyang mga salita at ipamuhay ang kanyang mga kautusan para po tayo ay makasabay sa Panginoong Hesukristo sa kanyang kaharian. Amen? At meron po ba kayong tanong, mga kapatid? Wala naman? O sige, manalangin po tayo. Kung wala po kayong tanong, manalangin na po tayo. Hallelujah. Father in heaven, we bless you, Lord. We thank you, Lord God, for your words in the 1 Corinthians chapter 6. Truly, it opens our eyes, O Lord God. Help us to walk in your righteousness. Help us, Lord, to walk in the holiness of life of Jesus Christ, that we will be like him, O Lord God, in our daily lives. Help us to change, to accept your words, and to follow them. Help us, Lord, that we will turn our back on this world from every wicked thing and live in your righteousness. Tonight, O Lord God, your words are true and your words are clear. Allow us to embrace them, remember them. Iukit mo sa aming mga puso ang iyong mga salita nang hindi namin makalimutan. Sa mga oras na kami ay subukin, maalala namin ang iyong mga kautusan, magawa namin at piliin naming manatili sa iyo. Salamat, Panginoon, sa bawat isa
Thank you for the lives of these people. They may be tired, O Lord God, because of the work during the day. Or I pray that you would strengthen their bodies. I pray that you would embrace them and comfort them, for you know their situation, O Lord God. I pray for your peace and your hope be given to them, to pursue them, and to remain with them. I pray for the power of the Holy Spirit to shield them, to embrace them. As we sleep tonight, possess our bodies, possess our spirit, that we may have a good night's sleep. You promise that you will give us a sweet sleep because we obey your commandments. Then grant us today. But also, Lord, speak to us when we are sleeping. Let our visions of the night and dreams be about you and your kingdom and of your words, that we may have an encounter with you. We long to see you. We long to have an encounter with you, Lord Jesus. Then let it be done unto us, O Lord, and strengthen us, we pray. In Jesus Christ's name, amen, amen, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, kapatid, at God bless us all. Thank you po. Thank you Paalam po, po. Marites. Good Alam. night po. Salamat po. God bless. God bless.